Papunta nga kami ni Geraldine ng Alabang kasi nga may i-deliver kami doon. So nasabi ko na rin to doon sa katatapos ko lang na video. Papunta din nga kasi ako ng sukat kasi ilang araw na rin akong hindi nakakadalaw dito. And yung nanay ko at saka yung tatay ko, kararating lang nila galing ng Bicol kasama nga yung dalawa kong kapatid. Sasama nga sana ako sa Bicol nung pumunta nga sila nanay at saka si tatay. Yun nga lang, medyo naging busy kaya hindi rin ako nakasama. Then nag-chat nga yung kapatid ko na si Michael na may mga dalangang saging at saka gabi sila nanay. Kumuha na nga lang nga daw ako. At saka malapit na ring umalis yung tatay ko pabalik ulit ng abroad. Pagbiyahe ko nga dito sa Kupang, ginigiba na naman nila yung kalsada. Hindi ko ba alam kung bakit lagi na lang nila ginaganyan yan. Charot. Kasi nga minsan nagiging cause talaga siya ng traffic. Pagdating ko nga dito sa bahay, andito nga sila lahat. Kinuha nga agad ni nanay yung dala kong biryani. Kinain nga nila din. Sabi nga ng tatay ko pagkain daw ng Arabo. Alam nga din ni tatay kasi nakapagtrabaho yan dati ng Saudi. Ngayon nga lang nga daw ulit siya nakakain ito. Si Janlay naman yung bunso naming kapatid. Kumain din nga siya kasi dati nung nagdala nga ako ng sample nung nagpa-pre-taste nga ako nito, ayaw niya kasi nga lasang curry nga daw. Hindi naman kasi yan kumakain ng curry. Si Mernel naman as usual nagustuhan niya kasi pang mayaman ang lasa niyan. Charot. Bakit na nga ako sa taas para ilagay yung bag ko din magpapalit din nga ako ng damit kasi dito na nga ako matutulog. Marami pa nga akong damit dito sa sukat. Hindi ko naman kasi lahat to dinala doon sa bahay. Kasi nga kapag pumupunta ako dito sa sukat, mas maganda yung wala na akong dalang damit at saka minsan kapag napapatambay nga ako dito, minsan ang tagal ko, inaabot ako ng 3 araw. Kaya talagang hindi ko na rin dinala tong mga damit nga na to. Short na nga lang nga din yung kinuha ko, hindi na rin din kasi ako nagpalit ng damit. Pagkatapos ko nga magbihis, bumaba ako kasi pupunta naman ako kay Mary Jane. Pagbaba ko nga, andito nga si Jay, yung kapatid ko. Naguhugas na rin siya ng katawan kasi nga katatapos lang din niya magtrabaho. Sumunod nga din siya sa akin dito kay Mary Jane, tambayan niya rin kasi yan kapag kahapon. Pagpasok ko nga dito sa bahay nila Mary Jane, andito rin yung dalawa kong kapatid. Nagmerienda nga kami ng pandesal kasi ang dami pang pandesal na tira dito sa may mesa. Pabili nga din si Mary Jane ng pansit bato kay nanay bago nga umuwi. Kaya yun, ito nga yung niluto niya ngayon. Tagal ko na hindi nakakakain itong pansit bato. Tamang-tama nga lang nga din at si Mary Jane ang nagluto kasi ang sarap niyang magluto ng pansit. Lalo na nga pag pansit canton yung niluluto niya tapos may kasamang sotanghon. Para sa akin talaga the best talaga yun. So parang sa aming magkakapatid, si Mary Jane talaga yung magaling magluto. So yun, halos lahat naman kami marunong magluto. Yun nga lang, parang mas favorite ko si Mary Jane pagdating talaga sa lutuan. Matagal na rin nga siyang di nakakapagluto nitong pansit bato. Kaya binantayan niya rin talaga para hindi masyadong malabsa yung pansit. Pangit din kasi kapag masyado nang malambot tong pansit bato, parang di mo na rin siya ma-appreciate. Pagkatapos nga niyang magluto, kumuha ako sa tasa kasi nga laway na rin ako. Gustong-gusto ko na siyang tikman. Sardinas nga yung hinalo niya rito. Unang tikim ko nga lang nga talaga, sobrang nasarapan ako kasi na-miss ko rin talaga tong pansit bato. Ang fresh pa naman ng pansit bato at saka kapag bihira ka lang din kumain ng sardinas, talagang mamimiss mo rin. Kaya kahit sardinas nga lang yung halo nito, sobrang sarap talaga. Nagpadala din nga siya kay Nalin nito para may ulam din sa bahay. Then maya-maya nga dumating na si Jinea galing ng school, kumain na nga sila. Pinapakain nga nila ako, sabi ko hindi na nga kasi nga nabusog din ako dun sa pansit at saka yung pandesal na kinain ko. Maya-maya nga dumating nga si Mernel, meron nga siyang dalang pagkain. Ito nga yun, yung toge na may kasamang siomay. Nalimutan ko na rin kasi yung tawag dito. Alas 8:30 nga ng gabi, umuwi na kami ni Mernel sa bahay kasi nga dito na rin siya matutulog. Tabi-tabi na nga lang nga kami dito sa kwarto, bali yung nasa taas yung dalawa kong kapatid na lalaki. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!